circle natin. Ayan po. Ayan po. Aba. So, based dito sa definition, yun yung path traced by a point on a smaller circle as it rolls around the outside of a larger circle without slipping. Imagine meron tayo ditong fixed na circle. Ito yung ano natin, iba't iba siya. So, una, yung fixed circle natin yung color black. And then, kung mapapansin mo, nagro-roll siya na nagro-roll. Yung mas maliit nating circle, yung nasa labas, yung color blue. So, habang umiikot siya, yun yung sinasabi natin na pag-ikot na nakakabuo ng epicycloid. Yan. So, dito, sa mga nabubuo niya, meron tayong iba't ibang tawag for each epicycloid. Mamaya, i-discuss din natin siya. Kita po ba yung screen? Ano po? Okay. So, an epicycloid therefore is an epitrochoid with odds equals B. So, meron kasing statement akong nabasa regarding sa epicycloid. Sabi doon, all epicycloids are epitrochoids, but not all epitrochoids are epicycloids. So, mas tiningnan ko siya, kinompare ko bakit niya nasabi na all epicycloids are epitrochoids, pero yung mga epitrochoids, hindi siya epicycloids. I think po yung So, therefore, epitrochoid hmm? data po pwede mag-overlap po na. Parang pwede siyang Hmm. side. Ito po must be perfectly outside po. Yung circle data po. Oo. Ano ba ba? Ka- Kaya, ang ginawa ko, gumawa ko ng comparison table for epicycloid and epitrochoid para mas makita ko ano ba yung parang connection niya dun sa statement kanina. Though, konti lang siya. Basta lang makita ko yung point ng connection nila. So, ito, outside for epicycloid. So, ito kasi sabi dito, generated by a point on the circumference for a rolling circle. Yan, so outside siya. Dito naman, more general naman siya. Tapos, ang tawag dito, though nasa outside pa rin naman siya. Next, ito kasi meron tayong key condition. Sa 2 ko siya nakita. The tracing point must be on the circumference of the rolling circle. Yung key condition niya para maging epicycloid. Ito naman, ang condition niya anywhere. So, pwede siyang inside, pwedeng on the circumference, pwedeng even outside the circle. So, kaya, sinabi, kung babalikan natin, dito, na all epicycloids are epitrochoids. Kasi based dun sa number 2 natin, ang key condition on the circumference, epitrochoid, pwede din siyang on the circumference. May tanong po, clarification. Sige lang pa, okay lang. Yan. Wait lang po. So, Malfunction lang po yan. Wait lang po. Ayan, okay na po. sige lang pa. Ayun. So, meron po tayo ditong equation. Ganun pa rin naman. So, x equals the quantity of a plus c cos t. Yung ano natin, yung t, yung iba na formula na nakita ko, that is angle theta, yung ginamit nila instead of t. So, representation lang din siya. Ano naman po yung ano? Ano kasi po yung Hmm? formula sa hypocycloid pa para makapag-compare? Ano po yan? Yung Medyo mahina pa. ano kasi po wait lang po. Yung formula po sa kaya pala hina nakaset sa ano. Anyway, so ano kasi yung formula ng hypocycloid po para compare po. Sige. Ilalagay ko.
isulat ko dito sa may baba. Epi yan, no? So, dito tayo sa height po. For hypocycloid naman, so we have here x equals the quantity of A minus B cosine T plus B cosine times the quantity of A minus B over B T. And then for y naman, ganun din, papalitan lang natin ng sign. So that is the quantity of A minus B sine T minus B sine times the quantity of A minus B over B T. Yan naman siya. Halos parehas lang naman sila ng description for dun sa mga variable natin. Dapat real numbers, and then for hypocycloid, dapat yung B natin it should be greater than 0, pero si B should be less than A for hypocycloid. For naman, epicycloid, dapat yung A and C natin are real numbers. Tapos, yung C natin for this part, nagre-represent siya for the radius of the outer circle. Yung nagmo-move na circle natin for the epicycloid. Kumusta po? Nakuha po parehas ng equation? Opo, okay na po. So, may yung minus, tapos yung sa sign, ay sa cosine, plus pa rin. Tapos yung sa loob po ng plus. Mm-mm. Yun na po. Okay po. I-save ko na rin siya just in case na kailangan po. Ayan. Meron ako ditong nakuha. Epicycloid derivation. Gusto ko kasing makita kung saan ba nanggaling yung parang, halimbawa, tawag dito, yung parametric equation ni hypocycloid, alam natin. For epicycloid, gusto kong makita kung saan siya nagmula. So, hinanap ko yung possible na image na pwedeng kunin para sa derivation, and nakita ko to. Ayan. Tapos, gumamit din sila ng angle theta. Excuse me po. For the derivation. So for this part naman, yung capital letter R natin dito sa image, siya yung nagre-represent nung radius ng fixed circle natin, yung mas malaki. Radius niya yun. And then, doon naman sa umiikot nating circle, doon sa nasa labas, ang ginamit nating representation for the radius, yung small letter R. Doon naman sa angle theta natin, ito yung ginawang representation doon sa may angle, doon sa center.
nung rolling circle natin, pag, halimbawa, anong tawag dito? 'Di ba umiikot siya, yung nagkakaroon ng motion dito kaya nakakabuo tayo ng epicycloid. So, yun yung ginawa nating representation. And then, may tanong po ba? Ano? Clarification. Okay na ba? Okay. Dito naman po, anong ginagamit niyo pong pagbasa po dito? Is it yung Greek ba or yung English? Ano ba? Greek yata po. C yata po yan. Oo. Kasi, tawag dito, may dalawa. Yung iba, yung isa Greek, yung isa English. Pag, alam ko pag pag fee, ano siya, tawag dito, nasa English version siya ng pagbasa. By the way, yun nga, yun yung ginamit naman nating representation, ng angle pa rin naman siya. Opo. Parang siyang nakabaliktad din po na parang seta. Pero nakaganon. Oo. Yan. So, rolling circle din yan. Siyempre, pag nagkakaroon na tayo ng motion. Center, asan yung center natin? Eto. Where's my tablet? Ano po? So, for this part, yung center ng rolling circle natin, that is r plus r, and then we have here cosine theta around the origin. Yung movement nito, sa mga na-research ko, mostly, ano siya, tawag dito, counterclockwise. Pero, tawag dito, ni-research ko siya kung pwede ba siyang parang counterclockwise or clockwise. So, sabi naman doon, it will depend daw doon sa may circle natin regarding doon sa may movement niya. Kasi parang may tiningnan ako doong part, kung makaka-affect ba siya doon sa, di ba may mga kinocompute tayo halimbawa for this part, Siguro and may then pag negative. ganon. Clockwise. Ano po yan? Sorry, hindi ko po narinig. Siguro may negative po clockwise. Mm-mm. Inisip ko kasi, ito ba, yung cardioid, wala naman siguro po mangyayari. Pero pag yung, siguro, ang tawag po doon sa yung ano po, trefonoid yata po, yung tatlo. So, Oo, tama. ganito po, tapos kung mag-start siya dito, pag ganon, pag ganon, pag ganon. Kung mag-start naman siya sa kabila, pareho po yung shape, pero parang, alam niyo po yung parang iba ng konti ba? Baka iba po yung, Oo. parang yung formula na pareho rin po, pero parang negative. Siguro po. Kasi yung angle negative, pabaliktad po yung clockwise. Parang ano, no, yung parang ang mangyayari sa kanya, yung napag-aralan natin dati, yung na-solve mo dati, yung regarding sa rotation niya, kung clockwise ba or counterclockwise. Apo, it's actually the same, pero parang it's sort of different po pag yung, medyo subtly different po. Ano po? Yeah. So, coordinates niya, eto siya. Sige pa. Okay lang. Apo. Yan na pa. Ayan. Sige. Ang coordinates naman natin, nung center po ng rolling circle natin, ito, si x sub c and y sub c. Ito po tayo. Next tayo. So, ito, kung hihimay-himayin pa natin yan, so, ayan po ay magiging x sub c, coordinates natin, and y sub c, equal po siya kay r plus r
Yung capital R natin, nagre-represent naman siya sa radius nung malaking circle natin, and then yung small r doon sa mas maliit nating circle, and then cosine theta. And then r plus r pa din, sine theta naman. Ayan. So, habang yung circle natin ay umiikot ng umiikot ng umiikot, yung circumference point natin, nagro-rotate siya by this angle. Asan? Ay, hindi ko masulatan. Wait lang pa. Ipa-point out ko na lang pa gamit yung laser. Ito pa. Yan. So, pero, no sliding tayo. So, ibig sabihin, yung rolling circle natin, di ba may ano yun? Mamaya kasi may encounter natin yung mga arc length ng rolling circle natin. So, same lang din siya doon sa arc length na meron tayo doon sa may fixed natin na circle. So, kung ganon, ang mangyayari, galing tayo dito sa coordinates natin kanina. So, then, it will become the quantity of R, capital letter R, plus R, tag-isang radius, dun sa may fixed circle natin and yung rolling circle, over R. Yan. Theta. Nakakasunod pa po ba? Aba. Ako pa. Thank you po. So, ngayon naman, so, okay na tayo dito sa part na to. So, doon naman sa may point natin ng circumference, doon po sa rolling circle natin. So, sinasabi na meron siyang position relative doon sa center natin, doon sa may mas maliit na circle, which is yung rolling circle natin. So, kung gano'n naman, where's the coordinates? Wala siya. So, kung gano'n naman, pwede natin siyang isulat as x sub r and y sub r. So, which is equal siya kay r cosine p, r sine p. Yeah. So, if ever naman na magsasubstitute tayo, yung kanina po, kung babalikan natin, ang mangyayari po dyan, imbes na magkaroon tayo ng r cosine p, so magiging r cosine, papalitan natin siya ng r plus r over r theta. And then, yung isa pa, so magiging r sine naman siya, sine r plus r over r theta. Yan siya. So, nag-substitute po tayo. Next, nakakasunod po. Aba. May tanong po ba so far? Kamusta naman po? Ano ba? Okay naman ba? Okay. Next po. So, sinasabi po na yung point sa coordinate natin ng epicycloid, nakukuha natin siya pag pinag-a-add natin yung center nung umiikot nating circle, which is yung small circle natin. Pero yung coordinates niya. And, tsaka yung relative position natin. So, kung isusulat natin yon, so pwede natin siyang i-represent as x theta is equal to x sub c
plus x sub r, and then y theta is equal to y sub c plus y sub r. Next po. So, kaya sinasabi na nabubuo natin yung parametric equation natin ng epicycloid kanina, kung babalikan natin, Apo. which is, ito po. Though, ang ginamit ko po dito is t instead of angle theta. Yan siya. Tapos, a plus c instead of r, capital R, plus r na small letter r. Apo. Ayan siya. Ayun na po. Yun na siya. Mas madali pala Next. pagka-parametric po na pagkasama ganito po motion. Kasi mas madali po kukunin na lang po yung isang part na yung sa x portion lang po, tapos yung y po. Imbis na you will try to combine them at first, immediately po na yung x and y kagad mo. Oo. Josh, hindi pala kita masyadong marinig. Medyo lakas Diba? lang po ng Diba? konti. Ayan, Diba? ayan. Thank you po. Malayo ko So, ngayon naman po, punta tayo dun sa may examples. Ito yung sinasabi mo kanina, di ba? Mahaba. Tapos yung, ano po yung tawag sa 4? 4 po na ano? 4. Mayroon ako dito. Ayun, quadriform. Quadriform. Pero hanggang 4 lang ata yung nasa akin. So, Parang ayan. tapos ano na po, hypocycloid po, hanggang asteroid yata po yung may special name. Ayan. Yung number 1, nakakatuwa siya kasi pag tinitingnan ko siya sideways, mukha siyang heart. Yung nga po, card yun. Oo. Tapos, dito sa number 1 din, parang, May relation ano nga po yun? pala yan. So yung cardioid po, meron pa po siyang relation sa yung cardioid microphone po, meron pa po siyang relation. Sabi meron, yung mga parang tawag dito, yung sa, ewan ko, frequency ba yung ginamit nila na word? Basta ginagamit din siya doon. Sana ba? Yung, Microphone po. nabasa ko siya. Tama. Ayan. So, number 1, cardioid. Simplest epicycloid form when the rolling circle has the same radius as the fixed circle. Very unique siya, tsaka nakakatuwa kasi heart-shaped siya. Tama, Para mas mabilis maintindihan, matandaan. Tama. Sabi nila, kaya daw yan tinawag na cardioid kasi gawa nung Greek name niya na pag tinranslate mo, cardia ata yun. Teka. Cardia po, bali cardiology, kaya cardiology po, ano yung pong yung medicine ng heart. Papatingin kayo sa puso, so pupunta kayo sa cardiologist. Tapos yung nephron, kidney shape. Yan yung, hindi ganyan. Mas mukhang kidney nga tapos. Ano? Hindi. Hindi, ganito na. Sa yung isa, trefolioid, kasi ano po, three leaf. Tsaka Three leaf clover. sa ano na, yung architecture shaped like a three-leaf clover. Yes. Hindi, saka literally, three leaf. Medyo lakas din po pala ng konti. Medyo hindi ko lang po rinig ng konti. Medyo mahina po. Okay po. Bila ba? Okay. Makayo sa... Tama po lahat ng nabanggit niyo po kanina. Opo, yun Sa po. number 2, kidney shape naman siya. Kaya po pupunta kapag sa medicine, pupunta kayo sa yung may sakit kayo sa kidney, sa ano po, nephrologist. Nakakatuwa po na yung relationship nila. Opo, lahat po. Actually, lalo na pag tumataas yung mga studies, isa na lang sila. Di ba sa physics tsaka chemistry, mag-aano na, tsaka
Pagka the more Ano sila? fundamental you go po, they will start getting indistinguishable. Kasi isa lang naman pong ano eh, yun, sinasabi ko nga sa mga, kuya kay Joshua na mas bata, yung pong math is yun, ano po, yun, is the language of science. And science is just the rules of God in nature. Oo nga. Na-discover ng humans. Kasi nandiyan na lahat yung rules eh. Nung pinanganak tayo, nung na-create tayo ni God, nandiyan na yung rules. So, if you're obeying science, you're obeying the rules of God. That's why you will be better. Tapos paano mong kakalculate yun? Kaya yung math, kasi yung science, kaya nagpapalit pa ho ng edition ng books. Kasi, kulang pa yung ating mga instrumento para makita. Pero yung math kasi, kahit na lumang math book, di ba po, pwede yung gamitin. Kunyari, late. Kasi, yung rules ni God, hindi na nagpapalit. Sa alam natin, pati sa universe, entire universe, ganun yung rules ni God. Kaya nakakapadala tayo sa Kaya kung may NASA. kung may aliens nga daw, they will use the same math. Hindi natin alam, kunyari, meron bang ibang universe, will our math work? Yung ganun po. Pero Yung ano nga daw, in this universe, yung one math one for the entire world na dapat. kaya ako dapat po, nagtuturo ako more of science, di ba po? Pero ba't yung math? Sabi ko kasi, ito, pagka may sinabi sa yung rule sa math, you have to remember it until you die. Pagka mamatay ako, mamatay ka, yung apo mo, yung bata pa lang po yun ha, yung magiging apo mo, apuhan mo, mamamatay na, hindi pa rin magbabago ito kasi ito yung rules ni God sa earth, sa universe. Ang ganda kasi in science nagpapalit pa ng edition eh. Pagka kunyari ng bata si Joshua, ilan ba yung moons ng Saturn? Ilan pala? Ano po? Ang konti pa lang po. Sa Jupiter, mga 43 lang yata. Oo, tapos naging 70 na ngayon, no? 79 yata po yung last ko na. Yung moon self ng Jupiter. Bago. Kasi, gumaganda yung technology. Pero hindi naman sa dati mali, kaya lang, yung technology lang, hindi kaya, hindi pa natin alam. Pero yung mga... Wow! 95 na pala, oh. Last reading ni Joshua. Last ko pa nakita, medyo bata pala po ako. 79 na. Ngayon, 95 na yung moons ng Jupiter. Nang bata si Joshua, 40 plus. Tapos 63 na nung next isang book. Oo. So, bumili kami next book, 63. Tapos, ngayon, 95 na. Pero tutuusin, yung rules that govern yun sa ano, di ba nagpadala tayo po hanggang Pluto ba ang pupunta, Josh? New Horizon. So, yung math na kinalculate natin dun po, yung math natin ginagamit, yung math na ginagamit din po ngayon. Pati sa medicine po, yung pag-calculate din, is the same math. Kasi, they follow the same rule. Isa lang yung ni God eh. May isa lang yung pattern na ginawa niya. Kaya lang, dapat mo ma-discover na, di ba po, parang ito, patterns ang tinitignan nyo. Opo. In like manner, maski sa medicine, sabi ko nga kay Joshua, pagka higher learning na, blur na yung mga boundaries ng mga fields. Kasi talagang iisa lang yan, isang creation lang ni God. That's how I see, kaya nga, there's no conflict between science and religion. Nuclear physics. Chemistry na. Oo, yung nuclear physics po. Tsaka nuclear chemistry. Ano na sila? Parehas na sila. Naging one and the same pag particle physics. Yung particles, pagka-particles yung pinag-usapan nyo, hindi mo na alam saan ba yan. Kasi it applies to everything in the universe na. Opo, tsaka ano pala po, ito po yung mga, ano tawag dito? Epicycloid. Dalawa pong cycloid valuable ba? Tapos, dalawang cycloid, tapos ang tatlong cycloid po. Basta yung outward pointing na cycloids po, diba po, yung nakaduktong. Yung sa hypocycloid naman po, yung paloob naman po na cycloid. Meron ba pong parang shape na formed when sabay? May parang alternating na palabas po na cycloid sa paloob. Meron ba pong gano'n? Parang ganun to ba? Epi tsaka hypo. Parang ganun to ba? Tapos ang gaganon, tapos ang pagganon, tapos ang pagganon, tapos ang pagganon. Parang pag ganun to ba? Siguro. Parang sort of ganun ba? Di ba may shape na ganyan? Ano ba yan?
Meron ba pong ganun? Parang 1, tapos 2, parang ganun ba? Ida-double check ko. Marami akong nakita na nagbabasa ako. Ito mo, may cycloid, hypocycloid na part mo siya, tapos may epicycloid na part mo. Hanapin natin. Parang pa-expert na yun. Tsaka di ba po yung mga cycloid data po, they roll into each other po. Parang pwede po sila mag-roll. Oo. So, isabihin ba mo, pwedeng lahat? Lahat po sila mag-roll? Kumaga parang the cardioid inside a nephroid, inside the trepholoid, inside a quadripholoid, inside ano po yung all mga epicycloid, pwede po sila mag-roll inside each other. Posible ba po yan? Meron ako kaninang tawag dito, um, application na ginagamit kanina. Nakalimutan ko kung saan. Niro-roll ko lang siya ng niro-roll. Nagsimula ko sa number 1. Tapos, habang niro-roll ko siya, para siyang tawag dito, nagsasapaw-sapaw siya. Ah, Tapos, padala niyo mukha po siyang, yung ano po yung ginagamit yung ano. hahanapin ko po siya ulit. Kanina kasi parang natuwa ako kasi kaya siyang i-roll ng i-roll. Tapos nagsasapaw-sapaw po siya hanggang sa, ano nga itsura naman? Tsaka parang, Para po siyang, sunflower na Ah, tama. opo, opo. Parang bulaklak na. mm. Tsaka seamless yung pag-roll ng isa. Kaya nang gumanon. Nakuha nito yung interest ko habang nagbabasa kasi gawa ng mga application. Tama. Iniisip ko po kasi po, yung sinasabi ko po yung parang part hypocycloid, part epicycloid na po yung tawag po doon, hypercycloid or na lang po. Anyway, so, kung magkaduktong mo sila, pwede po yun i-machine. Tapos kung if they roll inside each other, baka siguro isang pong type ng gear. Posible kaya po yun. Parang kasi ito po mahirap i-machine po ng mga points eh. Parang yung sa Mm. hypocycloid, masyadong sharp yung points. Pero pag nagkaduktong po sila, smooth. So, pwede na po yun i-machine. Kung meron pong Oo. ganun, padala na po. Kung may mahanap po kayo, parang ganun po yung hypocycloid and epicycloid at the same time po. Sige, magbabasa ulit ako mamaya. Hanapin natin. Ito na. Okay na tayo dito. Nagsama din po ako ng mga property para just in case, halimbawa, merong mga proving, gano'n. At least may pagkukunan. Pero, iilan lang po eh. Mga basic properties lang. So, property number 1, epicycloids are symmetric about the x and y axis. Pakita muna natin lahat. Ayan. Epicycloids have paths which are sharp points or corners where the curve changes direction. The number of paths depends on the ratio of the radii of two circles involved in generating the hypercycle. So, for this part naman, letter A and letter B. Chinek ko siya, sabi ko, bakit siya, parang ano yung magiging proof ko na true yung property na letter A, which is the epicycloid are symmetric about the x and y axis. So, ang una kong tiningnan is yung definition ng symmetry natin. Di ba sa mathematics, pinaka-basic na definition ng symmetry as tama. Symmetric definition natin kung yung shape natin or object natin ay identified on both sides. So,
pag merong nag-divide na line doon sa may center niya. So, masasabi natin na symmetrical na siya. Pero pag sa epicycloid naman, epicycloid symmetry, so since ang epicycloid natin ay gene-generate ng, syempre, paggalaw nung circle natin na mas maliit outside, doon sa may fixed circle natin. So, therefore, dun sa mathematical function natin, which is si sine and si cosine, yung ginagamit natin for the parametric equation for epicycloid and hypocycloid na rin. Yun yung parang ginagamit na description for x and y coordinates natin na sinasabi natin na symmetric. For cosine kasi, rinig pa po ako ng malinaw. Rinig mo? Thank you po. For cosine function kasi, di ba we have here cos theta? Ayan. So since nabanggit nga natin ng mga nakaraang pag-aaral natin na ang cosine theta natin ay even function. So kung siya po ay isang even function, therefore, masasabi natin na siya ay symmetric dun sa y-axis natin. So symmetric siya about the y-axis. Ano po yan? Pwede po siguro yun, yan po, parang negative, if yung kung negative ng x is equal to yung x, then it's symmetric po. Ganun ba po? Parang ano po ulit? Kung negative of yung x portion po equals yung x pa rin mo, so it must be symmetric about the y-axis po or something mo. Oo, kasi halimbawa si ano natin, parang si cos, anong tawag dito? Gawin natin negative. Pag cos negative theta, cos theta pa rin naman siya eh. So parang ganito ba yung gusto mong sabihin? Tsaka kung negative cos theta po equals cos theta rin mo. Oo, tama, oo. Ito nga. Tama. Equals cosine theta kasi even function siya. Kaya symmetric naman siya. Hello pa. Some even function. Tama. Okay po. Kamusta po? May tanong po ba para po doon? Or okay na po tayo? Okay na ba? Okay po. Let's see. Next naman po. Bakit, di ba po yung cusp is parang yung curve? Bakit po sa mathematics yung cusp yung sharp point? Bakit ganun po? Parang it doesn't make a lot of sense, pero yun po yung mga books eh, yung sasabi po na yung cusp daw is yung sharp point na mag-change nga pa ng direction. Pero hindi ba po yung cusp in yung everyday vocabulary, yung parang heel kumaga mo? Ba't ganun po sa Oo. Same lang din tayo. For the definition, ang nakuha ko naman sa kanya, hindi, pares lang eh. Is a point on a curve where the curve has a discontinuity in its direction, essentially. So, it is a sharp point, oo nga, where the curve changes direction abruptly. Parang ano sila, no, tawag dito. Magkasalungat. No ba? Siguro ano yun, tawag dito. Nirelate lang din nila kung paano siya na-form. Yung tawag sa kanya. Pero hahanapin ko rin kung bakit, ano yung origin niya. Bakit yun yung tinawag sa kanya. Okay ba? Nasa na tayo? Letter A na.
So, natapos natin yung sa may cosine function. Since kanina nabanggit natin, si cosine function natin ay even. So, si sine kabaligtaran, add function natin siya. So, therefore, sabi, yun ay symmetric about the origin. So, symmetric siya doon sa may origin natin. So, pwede natin siyang sabihin that negative sine theta is equal to negative sine theta. So, yan yung dalawang proof na meron tayo for letter A, which is isang even function, isang odd function, kung bakit ang epicycloid natin ay symmetric sa x tsaka sa y-axis natin. May tanong po or clarification? Wala ba? Pero meron din akong nabasa regarding this sa letter A natin. Tawag dito. Since symmetrical sila, sabi doon sa nabasa ko kanina, di ba meron tayong mga point doon sa may epicycloid natin. So, doon sa mga point na meron tayo, merong mga parang, yung mirroring ba, nangyayari siya doon sa may x-axis natin. Kasi daw, yung y-coordinate natin nung epicycloid ay symmetric daw. So, ibig sabihin, kung meron tayong y theta, sa kabilang banda, meron din tayong negative y theta. Dun sa kabila. Isang positive, isang negative, pero nagre-reflect lang, nagme-mirror lang. Parang 2 tsaka negative 2. Parang ganon. Ano? Yun yung point na parang pina-point out niya about letter A. Ganon din sa y-axis natin. Dun sa mga point na meron tayo, halimbawa, meron tayong x theta. So, kabaligtaran nun, si theta magiging negative naman para magkaroon ng mirroring. Yun yung sa letter A natin. Kaya, yung epicycloid natin, nagkakaroon tayo ng balance na shape. Kasi, gawa nung property natin na they are symmetrical sila. May tanong po ba? Clarification? Kamusta naman po? Okay po, thank you. Letter B naman po. Ano pala po pag yung cast po ay parang incomplete? Magka-complete ba po siya pag naging whole number na po yung kung naging whole number, kung if it's mga 4/3 po na cusps, magko-complete na ba po siya at 4 or will it never reach yung parang pagiging complete? Wait lang. Based doon sa sa tawag dito, sa nabasa ko, and na-apply ko habang ginagawa ko tong PowerPoint. Actually, hindi siya nabuo eh. Kasi, Hindi pa naman. teka lang. Oo. Kasi nung na-curious din kasi ako dyan. Meron, tawag dito, halimbawa, di ba may circle dito? Ay, naku, titignan ko pala sa history. Merong application na, tawag dito, may nasimulan ako, dito ako nagsimula. Tapos habang umiikot siya, nagtataka ako. Itong dulong to, itong point na to, yung yellow, kahit na anong gawin ko, hindi siya nag-meet. Kahit Hindi po ever siya parang hindi po siya makakompleto ever mo. Kasi yung dulo nun, alam mo yung lumaki na siya, nang lumaki. Tapos, hindi talaga siya nag-meet yung mga nagawa kong curves. So,
Yun yung naging observation ko. Nga ba? Ano kasi po, Mamaya, pag may time pa. yung kaya pong gumawa po na, yung manually ba? Yung ano, tawag, ginagamit yun eh. Yung kaya na sa SPI ba, yung ano, yung logo. Yung ginawa yun, di ba? Yung nakita yung gano'n. Yung gano'n. Ano kasi po yung parang pangsulat po na kayang gumawa po ng curves na po yun. Alin, yung parang may ano, may sharp na parang ganito. May Parang, edge na parang ganito. parang may wheel po, tapos may mga butas, 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 butas. Tapos meron po kayong pen, tapos iikot, ikot, 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 ikot na po hanggang mag-form po siya ng curve. Natandaan ko na yan. Yung parang pambata, ganon? Tama? Oo. Yung may blue, may pink na ganyan. Opo, tapos may mga holes po na parang shell po yung shape. Yun yata po yung kaya pong siguro yung pag maghanap po kayo ng sakto-sakto na radius na let's say po 4/3 tapos yun po rotate na po siguro 3 times. Yun po siguro yung foolproof na proof. Siguro po. Sige, sige. Kasi ano naman ito. Epicycloid generator. Hmm. Oh. Parang ano, screenshot ko ha, send ko sa'yo. Parang ganito ba? Ay, hindi na. Alam ko na pala po. Ito po. Spirograph po. Para Share gawa. mo. Sige, sige. Wala ba? Parang ganito. Sige lang. Magsishare ka ba? Opo, yung ganyan po yung itsura. Ito yung pink. Ito. Opo. Yan. Yan. Ito Tapos po. habang umiikot siya. Ito Sige, pala po sige. yung inisip ko po. Ang ganda. Ito siguro po, siguro kung kasi ito parang, hindi pa po ano to? Parang hypocycloid din po na. Pero anyway, ano yung sabi ko? Yung, ano dito, yung, ano po, yung sa loob na radius, kung Hmm. nasa center po yung pen, Sige. tapos yung Mm-mm. radius niya is parang not exactly factorable. It does not divide the radius of the larger circle. Then yun po, magko-complete ba po siya at some point? Mm. Or kailangan ba po siyang parang or never ba po siya ever mag-meet? Yun po yung question ko po. Yung ano naman, katulad nga nung sinabi ko kanina, sa na-try ko, hindi siya nag-meet. Hindi talaga. Tingnan mo tong ano, habang tumatagal. Ganito na yung itsura niya. Ano ba po yung ratio na ginamit? Lumaki na siya. Ganyan na siya. Tuloy-tuloy. So mag-approach pala po, kung hindi talaga siya ever mag-meet mo, theoretically, mag-approach na po siya into parang a circle minus a circle, parang gano'n na ba? So far, oo. Sa mga nabasa ko. Ano po yung maliit na circle na po niyan? Yung parang, yung difference po ng difference ng radius ng circle tsaka yung malaking circle ba? Oo.
Hmm. May tanong pa po ba? Hmm, ano ko na ba? Ito Radius. pala po, yung dito, Micro. yung nilagay na po dito, yung sa E po, some epicycloids have a finite area. So, is it possible to find this said area po? Letter E. Some epicycloids enclose a finite area while others do not. Kung if it's finite nga po, how do you find the area po? Wala po akong mahanap na. Okay. For the formula, iba-iba yung nakita kong formula. Yung nga po parang ano ba siya? Is it variable, yung formula po? Or parang isa lang po, may master formula po for any radius, small circle, any radius of the large circle. Meron po, for any cusp number po, meron po siyang formula. Ang nahanap ko kasi dito, tawag dito, yung may x plus 1. Teka, asan na ba yun? Ang nahanap ko ay A equals the quantity of pwedeng K, pwedeng X. K na lang. K plus 1 times pi r squared. Ito lang siya. Ikaw po, may iba ka bang formula na nakita aside po dito? Parang meron din mo. Pero paano ba naman madiderive po to? Meron po siyang formula na pang-derive po na to. Kasi Parang, wala po akong mahanap na parang using, siguro yung formula nito, using some sort of integral, pero wala po akong makita ng integral. Parang by logic po, since this, pero magbibigay na po sila ng formula, saan galing yung formula yan? So, hindi mo na masabi, parang wala silang mas sinasabi na ito yung integral of this, tapos subtract ako of that, blah blah blah, wala pong ganun. Wala po akong, parang, wala po akong mahanap na clean derivation po na itong formula. parang bato lang, gano'n. Binabato-bato lang yung formula. Ito formula, gano'n. Oo, for the hypocycloid it's this. Kasi because of this. Pero never actually sinabi na why is it k plus 1 times pi. Bakit pi r squared pa yung sa loob ng. Kumbaga ito mong cusp. Wait na mo. Mm-mm. Sige lang. Sulat. Pag pumunta na po ako sa yung annotate na tool, kaya tanggal na po. Nawawala? Baka na information. Meron. Try mo ulit. Try mo ulit. Hindi ko maganda. Press ko dapat doon. Ayaw. Okay na ba? Do it. Wala mo. Sige lang. Annotate and annotate shortcut. Do. Right click. Oh, yun. Okay ba? Nakapagsulat ka na? So Sige. ito pong bali, this implies na yung pi r squared is yung ano po na to, yung area po na to.
how did that occur po? How is this the area? How is this the area of yung smaller circle po kumaga? Kumaga, how is this equal to this area mo? Wait, ulit. Kumaga po, dito, there are K plus 1 na ano po. So, K plus 1 na kailangan na rotations. So, Mm. how is the yung one ano nga, one ganun po? How is it equal to yung smaller circle mo? Yung area. Ba't po siya yung pi r squared po? 4 pi r squared. Ang r kasi natin, di ba, kung babalikan mo doon sa may epicycloid natin kanina, yung r natin na maliit, yun yung radius nung maliit na circle natin. Apo? So therefore, itong part na to, doon natin siya na-generate. So, teka lang. Tingnan nga natin. Oo nga, R natin is doon. Okay, good. Actually, di ba po parang may ano po yan, yung Loon of Hippocrates yata po yan, pero hindi yata po cycloid ba po yan. Pero similar po na, parang ganun po, may area yung ganun po. Oo, Loon of Hippocrates yata. teka. The same tayo ng formula? Opo. Oh, nice. Plus 1. Asa na? Saan pa? After nito ay... Sige. Tapusin ko na muna yung property para makapag-start na tayo ng solving. Opo. Okay pa. Letter E, okay na tayo. Hindi. Letter B, okay na. Is an integer. Okay. Some epicycloids. Sa iba, okay na ba tayo? Okay na po. Okay na. When R equals R. Saan pa? Saan ka pa may tanong for A to E? For A to F? Malaman siguro po. Okay na. Proceed na tayo sa problem solving. Sige po. Simulan natin sa basic lang muna. CM ginamit ko. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo na. Okay. Kung kulang po yung space natin, pwede po tayo mag-whiteboard. Salamat po. Opo. Wheel of radius 2. So bale po yung ano po, quadrifuloid. So, key plus 1. Nasabi ko na ba sa'yo kanina yung ano, tawag dito? Pag non-enclosing area na siya, yung condition, pag irrational number. Ano po?
Yun dun sa infinite or non-enclosing area condition, Abo, dun sa may area it natin. must be irrational nga po para wala Okay. talaga, di po siya ever makomplete. Wait, kung ganun po, it implies na yung rational is finite. Oo. Tapos irrational, Kung, infinite. kung, kung finite pa yung rational, sabihin it closes somewhere. So yung sinasabi ko nga pong parang ganan, it will eventually hit yung point po ng una. It implies that po, ba? Di ba ba? I-imply Or, na magkatama po sige. siya. Yung point po na incomplete will eventually be parang ano po, it will eventually be completed. Oh, eto. Teka. Eto. Pag close, eto to. Enclosing ay finite area. Nilista ko to eh. Tsaka, hindi ba po undefined na po yung area po nun kung hindi po siya ever mag-close? Kasi theoretically po, it can't be infinite. Kasi yung ito pong, let's say po, talagang hindi ever po siya naging to. It can just be enclosed in this rectangle. And this rectangle has a definitely bigger than this. So it must have more area. Gusto nga lang, ano ba, paano ba po siya naging infinite area? Oh, actually, kasi pag halimbawa infinite siya, ang nangyayari, nagpo-produce lang siya na nagpo-produce ng mas marami pang cast. So parami po ng cast. So mag-out of bounds na po. Oo, ganun yung nangyayari sa kanya. So, ang Ah, so, nangyayari, so ano po, mm, bale po, yung area ng epicycloid, kahit na mag-intersect siya sa sarili na ba, bale, kumbaga itong sobrang dami na ba, yung circle of this radius has less area than the epicycloid in total po. ulit. Parang kung yung epicycloid po, kahit na itong mga cast po are self-intersecting, ito po na, yung area na po is still the sum of these individual, ano po, curves ba po? Kumaga sa hypocycloid, yung sa epicycloid, ganito po. So, talagang, no, yung kahit na ganong karami pong cusps, it will still be it will still be a lot of area po kasi marami nga pong cusp na times yung number of cusp plus 1. So, let's say magawa po ko ng circle na ganito po, the epicycloid still would have the larger area. Oo. Self-intersecting. Okay ba? So, kung length of the curve, Bayan po parang, na ano yata, CR yata po. Sige lang po, hintayin po kita. Okay po. According. Ano ba, ano kasi po yung formula sa ano ba, epicycle. So, ano po na? Ano kasi yan? Lakasan mo. A plus C, Tama po daw po ba yung Wait. formula for epicycloid dito po? Yung parametric po. Apo. Apo. Ano kasi po yan? So, A plus C times cosine ba? Cosine yata po na. Gusto mo ba? Cosine muna. Na po ba? Na. Okay ba? Okay pa. Here. Josh, sorry po. Yung A and B po, hindi ko po siya Hindi po na-save siya yung safe. color Okay lang po, blue. kasi yun lang po yung madaling part po. Kung yung safe, safe. Thank you po. Pasulat po ulit. 4. Ay, kumusta na po yung kapatid niyo po? Okay, okay na po. Ano po? Nakalimutan ko sabihin di kasi tayo nagmi-meet eh. Kasi sasabihin ko sana, before i-stop yung gamot, dapat magpa-urinalysis.
Ayun po, hindi pa naman po niya ano, Na-stop, hindi pa na-stop. nako-consume po lahat. Opo. So, bago siya mag-stop po, yun before mag-7th day, on the 6th day, or ano, dapat magpa-urinalysis po siya. Kasi kung hindi pa siya, Ah, hindi malinis, uubusin natin yung yung mikrobyo. Kung hindi, opo. manganganak ulit. Kasi living things po yun eh. Ah, Tapos saan niya sige natira, po. isipin niyo po kung may gera, yung unang mamamatay yung mga weak. Di ba po? Mm. So yun natira na yun, kahit na konti na lang siya, Veteran pagka yan. nanganak yun, yung mga matitibay yun, resistant. Kaya nagiging drug resistant yung mga Hmm, mikrobyo. So you don't want that. Kasi pagka kahit nabigyan ka ng mga malalakas na gamot in the future, resistant yung mikrobyo nasa iyo. Ayaw mo yun. So, kailangan malinis po siya. It doesn't matter kung may symptoms ka o wala. Kaya nga yung iba, nasisira yung kidney nang walang symptoms. Kasi ibang sakit, tawag ah, subclinical. Wala siyang symptoms, pero sinisira ng mikrobyo yung parte ng mga katawan mo. Or minsan naman, hmm, mga babae na siguro yung partner nila may infection, na-infect sila, ngayon yung mga tubo sisirain. Walang simptomas. hmm. Pero kaya lang, pagka meron kang parang konting-konting simptomas, tapos na may nakita na mikrobyo, dapat gamutin. Yun, iisip na iba, ay, wala na ako nararamdaman. Ayokong uminom ng Mm. antibiotic. When you need to do it, ang medicine po ganito eh. Sabi ko kay Joshua, ako ang rule ko is, what needs to be done has to be done. Kailangan putulin yung paa mo, kahit na ayaw mo, mamamatay ka pagka hindi pinutol. Pagka pipigain yung pigsa mo, in like manner, kung kailangan ka uminom ng antibiotic, hindi mo pwedeng sabihin na ayoko uminom ng antibiotic eh. What needs to be done has to be done. Kaya humahaba yung buhay ng mga tao kahit na abusado yung mga tao ngayon, di ba po? Opo, Pero humahaba kasi andyan yung siyensya, which is the rules of God in nature. Di ba sabi po natin kanina? opo. And then you compute them using math. Galing nga po eh. Yung po Dito nga po eh. ano po sa kapatid niya na bago siya mag-stop, makita natin yung analysis para malinis. Opo, anuhin ko po ulit. Apo. Buti po hindi po kayo abot diyan ng ano, ng tawag dito, VAG po ba yun? Nagkana ba? Smag? Buti po hindi po kayo Sa ano abot ng po? mga smag. Sa ano from ano po no? From Taal ba? Taal. Taal? Opo. Hindi, medyo malayo-layo na po kami eh. Kaya inabutan kayo po? Opo, makapal. Dapat, Oo, Laguna dapat eh, no? Laguna downdraft. malapit. Downdraft. Oo. From ano pa na, from yung mag-start pa yung La Nina, so yung pababa dapat pa yung wind. Nung buti nakatira kami sa Tagaytay for 1 year and less than 1 year old si Joshua. Kaya sabi ko buti na pagbigyan tayo doon na walang ganyan pa. Inactive yung Taal since Inactive pa yung 1970. ano yung Since 1970 pa na. Taal. Oo. 1970 pa, nag-last eruption. Nung 2009 yata kami doon, 2010 sa Tagaytay. Ito meron kami ng Tagaytay po for 1 year eh. Ay, malamig po doon. Oh, hindi kasing lamig ng Baguio. Nakapunta na po ba kayo sa Baguio? Hindi po, Tagaytay pa lang po. Mas malamig ang Benguet eh. So doon sa ano, para kang naka-aircon lagi lang sa Tagaytay. Bakit? Hmm. Baka ano doon? Ba't na Baka lower altitude. Yan, Tagaytay. lower? Hindi ba mas mainit namin? Lower, mas mainit na ang Tagaytay. Hmm. Pero ba't nga siya malamig? Ah, Yung, hindi, higher siya from than akit ka ng bundok. yun lang. Yes. Inisip ko baka may cooling dahil sa ano. Yung Yung nasa ano bundok lang, ka. may cooling dahil yung ano rin. Yung daan pa akit. Oh, okay. Toilet po yung ano, yung ito po yung gagawin po yung ano. Okay.
Yung Okay. dapat na-save po ito pagkatapos mo na ito. Ah, ah. Ah, oo nga pala. Okay. Calculate the total length of the curve placed by the plane. Complete revolution. Ah, basta malinis po yung ano na, yung kakalabasan, usually tama na. Oo. 'Pag ginamit mo ba 'yan, kaya mong kumuha ng exact na total length? Ano ba? 'Pag I think so ba? Sige pa. By the way, tama na po yung A tsaka yung B niyo po. Lagyan niyo na lang po ng centimeter squared po yung letter B. Salamat po. Ayan, save ko na po siya.
Yan ba? Screenshot ko po para malagay po sa whiteboard. Sige lang po. Bali, mag-i-stop share po ba ako? Para Yan. makapag-whiteboard na po kayo? Yan. Aba. Okay pa. I-save ko lang po siya. Ayusin ko lang po yung settings. Okay na po. Kayo na po ba mag-share po ng whiteboard or ako na po mag-open? Wala ba? Open na po ako. Okay pa. Oh no, it's view only. It's view only. Gaan ba? Ayun. Okay na. Nag-load na ba? Loading na sa akin. Ayun, kita ko na. Ano yun? Nawala? Wala ba? Sige lang po. Oh no. Ayan, kita na ba? Teka lang. Nasa taas po kayo. Wait lang po. Hindi ko po makita. Hindi na mo makita. Wala ba? Sige lang po. Pwede niyo pong i-click yung all eyes on me para po Ayaw mo. automatic. Ha? Ayaw ba? Ayaw? Saan po pala nakapwesto po? Hindi ko pa ma-follow. Follow na po ako. Ayan, okay. Dito na ba?
Hindi pa din po. White lang po yung nakikita. Baka nasa magkabilang ano po tayo, parte. One person is following niyo po, so dapat nandito na po kaya. Oo nga po eh. Saan? Pero sige, tuloy niyo po muna yung pagsasolve. Hahanapin ko na lang po kung nasan po Diba? kayo. Sa may left side po ba kayo? No. Nasa right yata ba? Ayun, ayun, nakita ko na. Go, Ayan, I go, can go. find, diba? Yun ba? Ayun. I-zoom ko na lang po. Dapat, para dapat makita. nagsulat pala po ako para makita na po saan yung marker. Mm-mm. Okay, Thank so, you po. ano pa ba? Ano yung next step dito? What's going on? Anyway, so, nagpa-pan yung ano. I'm trying to write but it's panning the whiteboard. Okay lang po. Ano ba? Okay lang po. Sige lang po. Okay, so, 1 plus, so ano kasi po yung ano? Ano po yung, hindi pala to. Yes, ito na. Basta sandali. So, yung A is yung larger po na. Mhm. Okay, so, Yung C mas maliit. imbis na i-integrate ko silang ganito. So, it's easier na evaluate ko na. 40, 200, ba't ganun? What happened? Ay, Laser. laser pala ba? Pala ba? Ayan. So, integrate na yata. Integrate from, ano period? Period is, gusto ko naman po mag-pan, pero nagsusulat naman po siya. Anyway. So, sige. Okay, yon. So, a wheel of, okay. So, yung period niya is 2 pi little r. For pi. Okay, so yung ano ba, integral is from 0 to 4 pi.
Labas ko na to. Pwede po na. Ilabas na lang. Okay lang. Er, okay, saan ginawa ko? Next is... Kasi po to. So, bali yung cosine 2 something is cosine squared 2t minus ano po na? Or sine squared ba? Ano po? Cosine, alam ko po cosine squared minus sine squared ba ba? Alin po? Alin dyan? Yung cosine 2 something. Ganito ba po? Cosine 2. As in, cosine 2 lang bang sinasolve niyo po? Cosine 2x po. Ano ba po siya? Cosine squared minus sine squared ba po? Or sine squared po minus cosine squared. Mhm. Hmm. Wait. Cosine 2x ang gusto niyo. So, dapat, sino yan? Cosine 2x. So, kung isa-solve ko siya, hindi ba, ano siya? Lang. Cosine squared minus sine squared. Okay ba? Cos So, cosine squared x. minus sine squared. X ginamit ko ha. Cosine 2x. Cos x squared. Sin x squared. I think that was not a good idea to remove the square root of 2. Magkano siya? Ano? Kailangan. Ano lang kasunod? Mm,
Ito, nakabili ako ng Coco Jam. Ganito ba kalaki yung regalo ni Tim? Tapos mga may tingnan ko dito. Okay na rin. Pwede na rin. Okay, ito na naman po. So, ito yung dreaded, integral of the square root. Naman. Magalabas na yun. Kasi pag magalabas yan. Hindi. So, kasi, dito ko. Okay. Okay. Parang may kamukha to yung last problem na sinagutan na. Okay, so, paano kasi po ito solve? Ano yung isang period po na? Isang period, pi ba po? Isang half period. Di 2 pi eh. Baka siguro. Decimal. Anong aim mo pala dito? Ano ba? Ano yan? Parang isang buong solution para makapag-produce ng final answer. Ano ba? Okay. No. I mean this. Hindi 2 na cos lang. x. Okay, everything is not going good. So, ano kasi 4 pi. So, hanggang 4 pi, 0 to Mhm. 4 pi. Okay. So, oh no. Okay, it's okay. So, tama pala po ka. So, it's 4 nga na cusps. Okay. So, the number of cusps is the number of... Oh, okay. So, may secret into solving this. Number of cusps, the number of cusp in the cosine. So, anyway. Yung period niya. From pi halves to... Okay, so pi nga. Pi nga po yung ano niya. So, kung 4 cusp, tapos 4 pi yung period. Therefore, pi lang yung ano. So, there Tuloy. is the integral 4 times the integral no 4 times 10 times the integral of of Kaso, what kung times okay, brain fart. So,
Sine lang. Sine 2t. Okay, yes, tama po na lang. So, pag-integrate na lang to. So, yun. Anyway, so sine 2t for between the values. Okay lang. So, t pi lang. T equals pi. Tapos, 1 times that. Okay. So, ano na, sine 2 pi. What? Okay. Sine siya doon. I can just make it 8 siguro. Sine 2t. Alin? Pi over 2 tapos yung 8. Okay. This must work. Tapos mag-8 siya din sa labas. Okay, Pi so sine pi over 2 is good. Okay. So, Kaso, something is clearly wrong. So, disaster po ta. So, the integral of this is just sine 2t po na. So, pag na-differentiate yan, magiging 2 tapos yung cosine. Yes. Why is it wrong? yung kanina ba, hindi ka ba mag-zero doon sa nandito kanina? Nawala. Dito. Ano ba? Yung sa may sign mo kanina dito, di ba may pi over 2 ka? Di ba pag ganun, mag-zero yung nanditong part? Kanina. Aba. Okay. So, from 0 to pi over 4, dapat finite nga. Okay. Yes, that's true. Hanggang pi over 4 is finite, yes. From 0 to pi over 4 must be correct. So, ano nangyayari? Kasi Sine 0. Sine 0. Ano yung sine 0 ba? 0 din. Pi over 4. Paras lang. Square root over 2. Okay. So may ano nga po na. So, sine 2 t from pi over 4, 0. 8. Yes, tama yan. So, tama na to. 8 times 10 times square root of 2 over 2. 40 square root of 2. So, this is 40 square root of 2. 56, mga 56.6 centimeters. Square root of 2. Wait lang. 40 square root of 2 yung sa Check mo natin. So that's Epicycloid. GeoGebra. Okay, this must be good. Internal server error. What's wrong with you? Something's wrong with yung GeoGebra. When I need it, it's always down. So, parametric wait. Really? 40 square root of 2 pa naman. Error code 500. Okay, sad. 40 square root of 2. Epicycloid animator. 40 square root of 2. Oh! National Perfect. Square root of square root of 2. Minus natin siya sa 40. Oo nga, nasa 56 lang. Okay, Thanks. where are you? What? This is an old site, but where is it? 2013 lang pala. Okay, so epicycloid, this is hypocycloid, epicycloid. Epicycloid. I think kung ginawa ko mas malaki po yung sa loob,
magiging epicycle na po, diba? Try mo. Magiging epicycle kung yung hypocycloid pero mas malaki na yung sa loob. So, 2 centimeters. Final answer mo na ba yung 56.6? Mga ganun mo. May na ba? Check ko ba? Sige lang po. So, B is equal 3. Let's make that 8. What? Oh, 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 oh. Ooh. Let's make this 1 and we make it 4. Oh no! This is not good. Oh yes! It's good. It's not. It's not good. That's an asteroid. Yes, I know. Hypocycloid. Epicycloid. Okay, that's not a nephroid. It's rotating around the center. How do I fix this? 1, 4. Okay. It's 4. 1. It really rotates na sa loob. Wala talaga ba? It's really sad. Meron ba siya? Stop. Okay, so ano yung una po na? Yung I don't need this. Huh? Anyway, so yung formula is ano to? Plus. Tapos na rin is plus. Oh my gosh. Okay, I'm a genius. Anyway, so 4. So it doesn't look good, but it's creating hypocycloid. So oh yes. So